Matapos ang napaka-intense na 1v1 ni Nagumo at Gaku ay ngayon na i-review na natin ang chapter 153 and 154 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos matagpuan ni Sakamoto ang katawan ni Nagumo at ang pag-reunite ni Gaku kay Uzuki na kung saan ay sa video to ay mawitness nyo lang naman ang isa sa pinakamatinding eksena sa buong serye. Kaya may this is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! 殺し屋殺しが始まったのと Nagsimula ang chapter dito kina Uzuki at Gaku na magkasamang papababa sa isang stairs patungong underground. Nasabi pa rito ni Uzuki na magaling daw na napatay ni Gaku si Nagumo. Kasi si Nagumo pa naman daw ang isa sa dalawang top fighters ng order na di niya raw talaga nagustuhan si Nagumo noon ever since pa nung mga estudyante pa sila. Sabay nagpasalamat siya kay Gaku na naligpit na raw nito si Nagumo. Sagot naman ni Gaku na oo. Malakas-lakas daw talaga si Nagumo. Napatingin naman si Uzuki sa kanya na sabing nasurpresa raw siya kasi napakabihira raw para kay Gaku na i-acknowledge ang lakas ng kalaban nito. Nasagot naman ito na whatever daw. Hindi naman daw siya interesado sa mga laro na natalo na raw niya. Sagot naman ni Uzuki na di pa natin natalo ang larong to. Ang final boss ay naghihintay pa raw sa kanila. Matapos yun ay dito naman kina Shin na ngayon nababahala na talaga na sabing di raw siya makapaniwala na nagawa raw nila ito kay Nagumo. May kita naman si Nagumo na unresponsive na pero sabi rito ni Sakamoto na may pulso pa raw ito. Kaya kumuha naman si Sakamoto ng ballpen na tanong naman ni Shin na Mr. Sakamoto ano pong ginagawa nyo? Sagot naman ni Sakamoto habang isinaksak na ang ballpen na thoracic drain daw ang kanyang ginagawa na ang dugo raw sa dibdib nito ay kailangan daw i-drain. Inutusan naman ni Sakamoto si Shin na i-secure daw ang airway ni Nagumo nang di raw tinatanggal ang mga blade na dapat ay lagyan daw ni Shin ng tela ang blade upang manatili ito sa pwesto nito kasi imamasahe pa raw niya ang puso nito. Maya-maya pa habang minamasahe ni Sakamoto ang puso ni Nagumo ay sabi naman ni Shin na di na raw ito kakayanin ni Nagumo. Sabi naman sa isipan ni Sakamoto na mamamatay ka rin ba Nagumo? Sabay inilala rito ni Sakamoto mga kaibigan ang mga malapit sa kanya na maalam na. Kaya sabi rito ni Sakamoto na bakit buhay pa ako? Maya-maya pa may dumating naman na kumuha sa atensyon ni Shin at ang dumating ay si Kashima pala na sabing anong ginagawa mo Sakamoto? Sabi naman ni Sakamoto at Shin na Kashima. Sabi naman ni Kashima na nakita niya raw sa TV na sina Master X at ang kasamahan nito ay nag-invade daw sa museum. Na ano ba raw nangyari? Nasa na ba raw si Master X? Tanong naman ni Shin na paano raw ito nakapasok? Sagot naman ni Kashima na binusan daw kasi ni Seba ang mga pinto. Sinabihan naman ni Sakamoto si Kashima na tulungan sila na kailangan daw nilang iligtas si Nagumo. Lagpas na raw kasi sa kanyang kaalaman at lakas ang pagligtas kay Nagumo sa ganitong sitwasyon. Tugon naman ni Kashima na di ba nasa order siya? Bakit naman ako tutulong? Ang interes natin ay nagka-align lang daw. Pero di naman daw ibig sabihin na kaibigan na raw siya nitong si Shin. Nasabi naman sa isipan ni Shin na ano kayang gagawin ni Nagumo sa ganitong sitwasyon? Kaya nagsalita naman si Shin na sobra raw ang kanilang hiling kay Kashima. Sila na lang daw ni Sakamoto ang bahalang mag-figure out dito na napakabobo naman daw sa parte nila na iniisip nilang kaibigan nila si Kashima. Di naman sumagot si Kashima kaya nilapitan niya si Nagumo at sinabihan si Sakamoto na siguro ay tutulong na lang ako ng konti. At saka ano ba itong pagkakadressing nyo? Ang kalat. Sagot naman ni Shin na salamat. Na magiging okay lang ba raw si Nagumo? Sagot naman ni Kashima na nagsuffer daw talaga ito sa matinding sugat at nawalan na raw ng maraming dugo. Subalit may nadala naman daw siyang bagong life-saving device na gawa niya pero di pa raw niya ito natitest. Kaya di raw siya sigurado. Maya-maya pa may napansin naman si Kashima kasi may peklat ang isang braso ni Nagumo. Nasabi naman ito sa kanyang isipan na ang peklat na to. Meanwhile dito naman sa kailaliman ng museum sa special collection area ay may kita naman si Asaki na nagsalita na sabing napaka-boring naman daw ng lugar na to. Sawa na raw siya sa kakatingin sa mga art. Nasagot naman ng lalaki na sorry po talaga. Pero ano po, napaka-valuable po ng piece na yan. Pakiusap, wag niyo po itong hawakan. Dito naman kay Muto ay sabi naman sa kanyang isipan na ba't pa natagalan daw sina Uzuki na kailangan pa ba raw niyang hintayin sina X o papatayin na lang daw niya mismo itong chairman. Plus grabe raw ang gulo sa itaas. Wala naman daw nagmamonitor ngayon sa mga cameras. Maya-maya pa sinabihan naman ni Asaki si Muto na by the way Muto, kailan pa pupunta mga kaibigan mo rito? Nagulat naman si Muto nang naitanong niya ni Asaki. Nasabi sa kanyang isipan na alam niya na ispiya ako. Paano? San ba ako sumablay? Patay talaga ako rito. Kaya sabi naman ni Asaki na ang paraan daw kasi ng paglakad nitong si Muto ay kakaiba na. Maraming beses din daw itong kumurap na ang lahat daw ay puro raw sinyalis ng stress at saka sinyalis din daw ito ng pagkatakot. Tanong naman ni Asaki na may nag-utos sa iyo na i-isolate ako rito, di ba? Maya-maya pa nagulat naman si Muto nang may kita sa kanilang unahan sina Uzuki at Gaku na ngayon nakatingin sa kanila. Bagay na gumulat naman kay Asaki. Nasabi naman ni Asaki na Kay, well, nakakasurpresa naman. Ano bang ginagawa mo rito? So kayo pala ang nasa likod ng komosyon na nangyayari ngayon sa labas. Nasagot naman ni Uzuki na nandito ako para patayin ka Asaki. Oras na para tapusin ang pagdurusa na nagawa mo simula pa nung sa Alcamar. Nasagot naman ni Asaki na pero una wala ka bang gustong sabihin sa akin? Di mo ba kinukonsidera sa kung paano ako nag-alala sa'yo? Simula nung bigla ka na lang na nawala. Nasagot naman ni Uzuki na
Asaki, ang lahat na tungkol sa'yo ay puro kasuklam-suklam. Sabay may pinindot naman na button si Uzuki na dahil dyan ay bigla naman na lumobang mukha ni Muto. Nasabing, hoy, hindi ito ang ating na nagsasalita pa lamang siya ay sumabog naman si Muto dito sa tabi ni Asaki. Balik dito kina Sakamoto ay tinanong naman ni Shin si Kashima na, hoy, anong problema Kashima? Sapagkat may napansin ditong kakaiba si Kashima sapagkat may kita na unti-unting nagfe-fade ang mga tattoo sa katawan ni Nagumo. Bagay na gumulat naman kay Shin na sabing, Kashima, ihinto mo na ang resuscitation. Subalit di pa rin tumigil si Kashima nang maya-maya pa'y napaubo naman ng dugo itong isang lalaki na hindi pala si Nagumo sapagkat si Gaku pala. Balik dito kay Asaki, may kita na wala man lang itong galos sa muka at katawan mga kaibigan. Nasabi naman itong lalaki na paano raw na ayos lang daw ngayon itong si Asaki. Nasabi naman sa isipan ni Uzuki na hindi na raw ito nakakagulat pa. Hindi naman daw niya ine-expect na easy to kill lang daw ito. Kaya dito na inutusan ni Uzuki si Gaku para atakihin si Asaki. Nasabi naman ni Gaku na oo. In which ay bigla naman na nasaksak si Uzuki mula sa kanyang likuran at directly pa sa puso nito. Bagay na gumulat sa kanya sapagkat ang sumaksak sa kanya ay si Nagumo pala na nagpapanggap kanina mga kaibigan na si Gaku. What a turn of event. Kaya balik dito kay Sakamoto ay sabi niya na buhay pa paraw si Nagumo. Matapos niyan ay pinakita naman ang lokasyon ngayon ng tropa ni Uzuki at ni Sakamoto na sina Osaragi at Amane ay unknown pa ang lokasyon habang sina Carolina Reaper ay nasa 3rd floor, sina Shishiba, Kumanomi, Haruma ay nasa 2nd floor, si Kashima, Gaku, Sakamoto at Shin ay nasa 1st floor habang sina Nagumo, Uzuki at Asaki naman ay nasa B4 sa Special Collection Storage. Balik dito kay Nagumo mga kaibigan, may kita ang kanyang pagsaksak sa ibang anggulo. Sabay binunot na niya ito. Bagay na gumulat talaga kay Asaki. Tanong naman ni Uzuki na nasan ba raw ngayon si Gaku? Sagot naman ni Nagumo na pinatay niya na raw ito. Napahawak naman si Uzuki sa kanyang dibdib na sabing, bakit? Paano mo nagawa yun? Kaya sabi naman sa isipan ni Nagumo na anong nangyayari? Sinaksak ko na siya sa puso pero bakit buhay pa siya? O bakit di pa raw ito namatay? Dito naman kina Sakamoto ay sabi niya na si Gaku raw ito na isa sa mga kasamahan ni X. So si Gaku pala talaga ito mga kaibigan na i-disguise lang ni Nagumo si Gaku bilang siya at si Nagumo ay nag-disguise naman na si Gaku. Kaya sabi naman ni Shin na so pineke lang pala ni Nagumo ang kanyang pagkamatay. Sinabihan naman ni Shin si Kashima na, hoy, nalaman mo na kanina na hindi siya si Nagumo habang tinitreat mo siya, diba? Inawat naman ni Sakamoto si Shin mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Kashima na gusto kong iligtas sa mga kaibigan ko kagaya mo. Sino ka ba para pagsabihan ako sa ginawa ko? Sabi naman ni Shin na may punto ka nga. Pero delikado raw kasi kung magigising ngayon si Gaku. Kaya sabi naman ni Kashima na hindi raw magigising ngayon si Gaku. Isang milagro nga raw na buhay pa raw ito despite sa mga injuries na natanggap nito. Napaisip naman ngayon si Sakamoto sa kung nasa na ba raw ngayon si Nagumo. Maya-maya pa may lumabas naman mula sa kabilang hall na sabi naman ni Sakamoto na, oh, si Shishiba. May kita naman si Shishiba na nakatingin sa kanila. Kaya dito na nagland si Shishiba na sabing, oy, si Sakamoto pala ito. Sabi naman ni Sakamoto na long time no see. Tanong naman ni Shishiba na ano bang ginagawa mo rito? Sabi naman ni Sakamoto na, oy, tignan mo. Sapagkat may isang concrete na ibinato sa kanya na sinuntok naman ni Shin. Nagpasalamat naman si Shishiba sa ginawa nito mga kaibigan na sabi naman ni Shin sa kanyang isipan na ang lalaking to ay nasa order din. Sinabihan naman ni Sakamoto si Shishiba na mamaya na lang tayo mag-usap. Sino ba sila? Sagot naman ni Shishiba na mga guest daw nila ito. May kita naman sina Kumanomi at Haruma. Nasabi naman ni Haruma na nakuha mo ang serve ko. Nice moves. Sabi naman ni Kumanomi kay Haruma na magpahinga ka muna. Siya na lang daw muna ang bahala rito. Natulungan na lang daw ni Haruma sina Kei at Gaku kasi nag-aalala na raw siya ngayon. Maya-maya pa may kumuha naman sa atensyon ni Kumanomi na nakita niya si Gaku sa likod ni Shin mga kaibigan na tanong pa nito na, hoy, kayo bang may gawa niyan? Sabi naman ni Shin na, siguro ang babaeng to ay ang babaeng may magnet na ability na nabanggit sa atin ni Hisuke. Kaya dito na sinabihan ni Shin si Sakamoto na aalis daw muna sila at mag-regroup. Subalit nagalit naman si Kumanomi at naganda na ng isang coil gun na sabing, hoy, tinatanong kita. Kaya dito na inirelease ni Kumanomi ang kanyang atake na gumulat naman kina Shin subalit dineflect lang ito ni Shishiba gamit ang kanyang martilyo na nag-crack na. Bagay na nagpainis naman kay Shishiba. Matapos yan ay laking gulat ni Shin nang nakapunta na ngayon si Kumanomi sa kanilang likuran at nilapitan si Gaku habang umiiyak na sabing kung nandito lang daw sana siya kanina. Humingi rin siya dito ng tawad kay Gaku na masakit ba raw na magiging okay lang daw ang lahat na sa pag-uwi raw nila ay lalaruin daw talaga nila ang mga paborito raw video games ni Gaku. Nagulat naman itong tatlo sa bilis ni Kumanomi. Kaya sabi naman ni Kumanomi na hindi raw siya pwedeng maging malambot dito kagaya na lang daw noon na dapat ay mag-focus daw siya. Kaya nagsalita naman si Shishiba na Mr. Sakamoto, wala akong pake kung anong ginagawa mo rito ngayon pero si X ay nasa underground daw sa special collection area na siya na raw ang mag-handle sa mga tao rito pero hihiramin daw muna niya ang bata na si Shin mga kaibigan. Nasagot naman ni Sakamoto na sure. Sabay umalis na ito. Naganda naman itong dalawa na tanong pa ni Shishiba kay Shin na ano bang pangalan mo? Sagot naman ni Shin na si Shin daw. Dagdag pa tanong ni Shishiba na mga ilang years na raw experience nito. Sagot naman ni Shin na isang JAA subcontractor daw siya for 7 years. Nasabi naman ni Shishiba na teka, ibig kong sabihin na ilang years na ba raw experience ni Shin sa paipaglaban sa ganitong level
level. Nasagot naman ni Shin na wala pa raw siyang experience sa pagipaglaban sa ganitong level. Sabi naman ni Shishiba na totoo, may kita naman na naghanda na si Haruma at tumalo na ng napakalakas, kaya agad namang kumilos si Shishiba at sinalubong ngayon si Haruma. Subalit nang nakaapak na si Haruma sa sahig ay tumalon pa ito mga kaibigan at naiwasan ang atake ni Shishiba. Sabay may hinawakan naman siyang isang bagay na pinundot niya at naging isang javelin na inihanda na niya para ibato kay Sakamoto na tumatakbo, na sabi rito ni Haruma na saan ka pupunta. Sabay bumero na siya ng gusto na sabi naman dito sa isipan ni Shishiba na saan pa raw nakatingin si Haruma. Na nang napansin niya na kay Sakamoto pala ay sinagawa na niya si Sakamoto. Subalit nagawa ng maihagis ni Haruma ang javelin, na buti na lang ay nasalo ito ni Shin mga kaibigan o napigilan, na sabing di mo mahahawakan si Mr. Sakamoto. Sagot naman ni Haruma na saan ba raw ang manners nito? Ganyan ba raw ang pag-greet sa mga nakakatanda raw nitong si Shin? So ngayon ay si Haruma at Shin na ang maghaharap mga kaibigan at si Shishiba naman dito kay Kumanomi. Habang si Sakamoto ay papunta na ngayon kina Uzuki, na ngayon nasaksak naman ng Master of Disguise na si Nagumo. Man, what a chapter. At sa susunod ay mas titindi pa yan. Kaya may tutok lang kayo kasi dito mo natin tatapusin yung video sa last panel na ito. At kung nagustuhan niyo yung video, kinigit a like, comment, follow, and subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.